Sa puntong ito mga sis, hindi ko alam kung sino ang unang bibigay, ako ba or yung buhok ng ating client. Ang nais kasi ng ating client ay talagang ipariband itong buhok niya kahit na sobrang durog as in rubberized na talaga yung buhok niya mga sis at may mga portion pa dyan na nagpuputol-putol na talaga gawa ng patong-patong na highlights and color. Nung inanalyze ko kasi yung buhok ng ating client, 50-50 talaga yung chances na mariband siya dahil nga sa kondisyon ng kanyang hair. Kaya nag-offer ako sa kanya ng hair treatment. Siyempre, in-explain ko naman yung mga hair treatment natin is hindi talaga totally nakaka-straight kagaya ng reband. Pero gustong-gusto niya talaga itong ipa-straight or ipa-reband kasi nga, lagi naman daw siya nagpapa-hair treatment. Yun nga lang, parang wala namang daw nangyayari sa hair niya. Charot. Actually mga sis, na-reband ko na rin tong client natin way back 2022. Same case din yung hair niya. Then, naka-base cuts kasi yung client natin sa Amerika. Hindi naman daw uso doon ang reband. Kaya more on highlights and color ang pinapagawa niya doon. Kaya naging ganito yung kanyang buhok. At dahil nga sa mapilit yung ating client at naniniwala daw siya sa akin na maayos yung buhok niya, pero in-explain ko sa kanya na hindi ko siya mabibigyan ng 100% guaranteed na magiging perfect yung result ng kanyang reband dahil nga sa kondisyon ng hair niya. Pero nag-agree naman siya. Ang importante lang daw is mabawasan yung pagkabuhaghag at dryness ng kanyang hair. Kaya nag-go na kami sa reband mga sis. So after nga niyan, ay inumpisahan ko na siya dyan, in-applyan ng rebanding cream number 1. At inuna ko lang munang applyan yung mga parts na medyo matitibay pa at hindi ko nga muna sinabay yung mga parts na talagang super rubberized, dry at yung talagang nagpapatong-patong na yung mga highlights. And after ma-process at ma-develop, ang nauna kong in-applyan ng rebanding cream 1 ay in-applyan ko na yung buong buhok niya ng rebanding cream number 1 mga sis. Pero yung ating rebanding cream 1 dyan is may halong hair refresh treatment at mas marami ang ating hair refresh treatment compare doon sa rebanding cream 1 para lang talaga ako makasiguro na hindi talaga siya masira at super alalay ako sa spray water dyan. And after mga 5 minutes mga sis ay pinabalawan ko na yung buhok ng ating client. So ito na yung hair niya after natin siyang ma-wash. Then direct kami sa pagba-blow dry at ito na naman yung hair niya after nga namin siyang mapatuyo. And after namin siyang mapatuyo mga sis ay nagplansya kami sa buhok ng aming client at ito yung naging result ng kanyang hair after namin siyang ma-iron. At tuwang-tuwa nga yung client namin dyan dahil sabi niya ang ganda daw ng hair niya. Sabi ko wag kang munang umasa dyan dahil syempre na-iron natin yan at hindi pa nga natatapos yung process. Pero naniwala siya na magiging maganda daw yung outcome ng kanyang hair. Sabi ko, tingnan natin hanggang sa matapos yung hair mo at syempre pag naanlawan na. And after ma-plancha mga sis, ay syempre nag-apply kami ng kanyang neutralizing cream, pre-process, saka naman siya binanlawan. After mabanlawan ang neutralizing cream, ay nag-apply kami ng kanyang cysteine treatment. So pre-process lang din namin tong cysteine treatment, then binanlawan. After banlaw, ay nag-apply kami ulit ng another treatment which is the keratin treatment, binabad namin. Then after babad ay hindi na namin siya binanlawan or hindi na namin binanlawan ang keratin treatment at nag-blow dry na kami directly. At habang pinapatuyo nga namin yung buhok ng aming client, mga sinabihan ko yung ating client na mag-umpisa na siya magdasal na sana maging maganda yung result ng kanyang reband. Charot lang. Pero syempre mga sis, nakita nyo naman yung kondisyon ng hair ng ating client at sinabi ko naman sa ating client na hindi ako magbibigay ng 100% guaranteed na super ganda yung magiging outcome nito. Ang pinaka-importante lang ay magawan ko siya ng paraan na hindi talaga siya masisira at the same time magkaroon ng improvement sa hair niya. And finally, after the reband process na ginawa ko mga sis, so ito na yung result, talagang plakadong plakado. Syempre, na-plancha yan mga sis at hindi naman talaga yun yung final na magiging outcome. At syempre doon tayo magbe-base kapag napaliguan na yung buhok ng ating client. Kasi syempre dyan maganda dahil nadaan siya sa plancha. Alam nyo naman, yung iba dyan talagang magbe-base sila kapag napaliguan na or yung after wash ng ating client's hair. So tapusin nyo yung video dahil nasa dulo ng video nito yung kanyang after wash result at feedback at kayo na po yung mag-judge kung ano yung naging final outcome or result nito after nga niyang ma-wash. Alright mga sis, so tingnan muna natin ulit yung ating client's hair before natin siyang i-reband. So as you can see, damage na damage talaga yung hair niya. As in, dry na dry, parang pansit canton na.
Then, ito naman yung ating client's feedback and after wash result, mga sis. So, ayan mga sis, yung update ng ating client, bali pang second wash niya na yan, pero sabi niya, still straight, super soft po, not like nung before, haha. Thank you till next time, sabi ng ating client. Din ito naman yung video ng kanyang hair after nga niyang ma-wash. Pangalawang wash niya at makikita naman natin na talagang napakalayo doon sa before niyang hair at parang napaka-healthy tingnan kahit nabugbog sa kulay and highlights. So, what do you think mga sis? Comment your thought below.